Amen. Amen. Okay, are you ready for the message tonight? Handa na ba kayo sa mensahe sa gabing ito? We just want to thank the group for the beautiful singing. Gusto lang pasalamatan ng grupo sa napakagandang awitin na kanilang inawit. We have been enjoying the fellowship night after night. Kami ay masaya na makasama kayo sa bawat gabi. And the singing is just like the icing on the cake. At yung mga awit na ating napapakinggan ay parang isang icing sa isang cake. I am looking around and I am missing some of our friends. Ako ay tumitingin at parang wala yung ating ilang kaibigan. Do we have any great messengers here this evening? Are you a good messenger? Kayo ba ay mabuting mensahero? Oh, not very many. Wala? Meron bang magaling sa inyong mensahero? All right. Well, I was going to ask you to tell those who are not here that we miss them. Ayan, gusto ko lang sabihin sa inyo na ipaabot sa iba na wala rito na sila ay namimiss ko. But since you are not good messengers, it means they won't get the message. At dahil maaring hindi kayo mabuting mensahero, ay hindi nila mapapakinggan yung mensahe. Anyway, I'm going to still ask you to tell them that we miss them. Pero gusto ko pa rin sabihin na pakisabi na namimiss namin sila. Is that all right with you? Okay lang kayo sa inyo? Amen. Praise the Lord for that. Let's go to our text for the evening. It's from Ecclesiastes chapter 9, verses 5 to 6. The text says, "For the living know that they shall die, but the dead know not anything. Neither have they any more reward, for the memory of them is forgotten." Verse 6. "Also their love and their hatred and their envy is now perished. Neither have they any more a portion forever in anything that is done under the sun." Ayan, ang sabi po sa Ecclesiastes, babasahin ko po sa Tagalog, ang sabi dito, "Alam ng buhay na siya'y mamamatay, ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman. Wala na silang pag-asa at nakakalimutan ng lubusan. Nawawala pati ang kanilang pag-ibig, pagkapuot at pagkainggit. Ano pat wala silang namamalayan sa anumang nangyayari sa mundo." The topic for tonight's message is, what happens when I die? Ang ating paksa sa gabing ito ay may pinamagatang, ano ang mangyayari kapag ako ay namatay? Let us pray. Tayo manalangin. Father in heaven, Ama namin sa langit, we know that you are a God of life. alam po namin na kayo ang Diyos ng buhay. And even though death has become a part of our experience, At bagaman ang kamatayan ay naging bahagi ng aming karanasan, you promise us that death one day will die. ipinangako niyo po na isang araw ang kamatayan ay mawawala. We thank you for your word, Maraming salamat po sa inyong mga salita. and we ask that you'll help us to understand your word tonight. At hinihiling po namin na aming maunawaan ang inyong mga salita ngayon. Help us to understand that all of us one day will die. Tulungan kami na maunawaan na isang araw ang lahat sa amin ay mamamatay. Unless you come soon. Maliban na lang na kayo ay dumating ng mabilis. Help us to make the preparation that we need to make in life, Tulungan kami na magkaroon ng paghahanda na kinakailangan namin sa buhay na ito, so that even in death we will be saved. na bagaman na maging sa kamatayan, kami po ay maliligtas. Bless us now, we pray, in the name of Jesus. Amen. Pagpalain niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. All right. Have you been to a funeral lately? Ilan po sa inyo ang naka-attend sa isang lamay kamakailan lamang? Meron po ba?
All right, thank you very much. Thank you, Pastor. Thank you. All right, Genesis chapter 2, verse 7 tells us that God formed man and breathed into his body the breath of life, and man became a living soul. Ayan, ayon po sa Genesis, sinabi sa atin na ang Diyos ay inanyuan ang tao at hiningahan ito ang kanyang katawan at siya po ay nagkaroon ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. It was God's intention for man to live forever, but man distrusted God and disobeyed his command. Ayan, alam niyo po ang panukala ng Diyos sa tao ay mabuhay ito magpakailanman. Subalit, nawalan po ng tiwala ang tao sa Diyos at siya ay sumuway sa kanyang utos. This brought about the presence of death as the natural consequence of disobedience. Ayan, at alam niyo po ito ay nagdala ng presensya ng kamatayan bilang natural na consequence ng pagsuway. Since that time, death has become an unfortunate part of human experience. At simula po noon, ang kamatayan ay isang hindi ka nais-nais na bahagi ng buhay ng isang tao. And death is no respecter of persons. At ang tao ay walang pinipiling sinuman. For the rich die and the poor die. Alam niyo po, ang mayaman ay namamatay at ang mahirap ay namamatay. The beggar dies and the philanthropist dies. Ayan, yung pulubi ay namamatay at ganun din yung pilantropo ay namamatay. Kings and emperors die and subjects and peasants die. Ayan, ang mga hari at emperador ay namamatay at maging ang kanilang nasasakupan ay namamatay. Leaders die and followers die. Ang mga pinuno ay namamatay at ganun din ang kanyang mga tagasunod. The famous die and the unknown die. Ang mga sikat ay namamatay at ganun din yung hindi mga gaanong kilala ay namamatay din. The beautiful and handsome die, and the not so beautiful and the not so handsome die. Ayan, kahit ikaw ay maganda o gwapo, sila rin ay namamatay at kahit yung hindi gaanong gwapo at maganda, sila rin ay namamatay. The intellectually gifted die and the depraved ignorant die. Ayan, ang pinagkalooban ng katalinuhan ng mga tao ay namamatay at ganun din yung mga mangmang ay namamatay din. The unborn die and the infants die. Yung mga hindi pa ipinapanganak ay namamatay at maging ang mga sanggol ay namamatay. Healthy people die and sick people die. Yung malulusog na mga tao ay namamatay at maging yung mga may sakit na tao ay namamatay. The brave die and the cowardly die. Yung mga matatapang ay namamatay at maging ang mga duwag ay namamatay din. The proud die and the humble die. Ang mga mayayabang ay namamatay at ganun din ang mga mapagpakumbaba ay namamatay. Saints die and sinners die. Ayan, ang mga banal ay namamatay at ganun din ang mga makasalanan ay namamatay. People around us die every day. Nakikita po natin araw-araw ang mga tao ay namamatay. Some age and die naturally. Ayan, ang ilan ay namamatay dahil sa katandaan. Some die from unfortunate incidents or accidents. Ang ilan po ay namamatay sa mga insidente o aksidente. Some die after undergoing surgery. Ang ilan ay matapos na sila ay dumaan sa isang surgery. Some die from medical complications. Ang ilan po ay namamatay dahil sa ilang komplikasyon sa medikal. Some die in war and some die from unknown or even mysterious circumstances. Ang ilan naman po ay namamatay sa gera at ang ilan ay namamatay sa hindi mapaliwanag o misteryosong pangyayari. Some death we expect and some come unexpectedly. Ang ilan po kamatayan ay ating inaasahan, pero ang ilan ay hindi natin inaasahang darating. Some we understand and some baffle our mind and our imagination.
Ang ilan ay ating naunawaan, ngunit ang ilan ay napapaisip tayo sa ating mga imahinasyon. But what really happens after death or when a person dies? Ngunit ano ba talaga ang nangyayari kapag ang isang tao ay namatay? The Bible describes death as the cessation of life. Ang banal na kasulatan ay naglalarawan na ang kamatayan ay isang pagtigil ng buhay. And unconscious state or a sleep that people experience until Jesus returns to earth. Ayan, isang unconscious na kalagayan o isang pagtulog na nararanasan ng tao hanggang sa muling pagdating ni Jesus sa mundo. We just read our scripture reading, Ecclesiastes 9, verses 5 and 6. For the living know that they will die, but the dead know nothing. Katulad ng ating binasa kanina, sapagkat nalalaman ng buhay na sila'y mamamatay, subalit ang patay ay walang anumang nalalaman. Let's go to the next slide. Ecclesiastes 9, verse 10 says, whatever your hand finds to do, do it with all your might. Ayon po sa Ecclesiastes 9 verse 10, anumang mga gawang nasumpungan ng iyong mga kamay, gawin mo ito ng iyong buong kalakasan. For in the realm of the dead where you are going, sapagkat sa mundo ng mga patay o sa kamatayan, there is neither working, nor planning, nor knowledge, nor wisdom. Ayan, wala nang anumang paggawa at pagpaplano o kaalaman. The New Living Translation puts it this way. Ayon sa ibang salin, sa New Living Translation, whatever you do, do well. ano man ang iyong gagawin mong mabuti. For when you go to the grave, sapagkat kapag ikaw ay tumungo na sa libingan, there will be no work or planning or knowledge or wisdom. wala nang pagtatrabaho doon, wala nang pagpaplano o wala nang anumang kaalaman. This text is warning us that if we do not do the things we need to do when we are alive, Itong talatang ito ay nagpapaalala sa atin na kapag hindi natin ginawa ang mga bagay na kinakailangan natin gawin habang tayo ay buhay pa, we cannot do them when we are dead, and this includes repenting of our sins. hindi na natin ito magagawa kapag tayo ay patay na. Are you At kasama dito ang pagsisisi natin sa ating mga Are you kasalanan. following me? Nasusundan niyo po ba? Are you understanding the message? Nauunawaan niyo po ba? Oh, I thank you. Maraming salamat. Ecclesiastes 12, verse 7 says, then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Ayon po sa Ecclesiastes 12 verse 7, at ang alabok ay babalik sa lupa, katulad ng dati, at ang espiritu ay babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. When a person dies, the body goes back to the earth. Kapag ang tao ay namatay, ang kanyang katawan ay babalik sa lupa. Some people bury it, Ang ilan ay nililibing ito, and some cremate it. ang ilan ay sinusunog o kinikremate. And the person's breath or spirit goes back to God. At ang kanyang hininga o espiritu ay bumabalik sa Diyos. When people die, they know nothing. Kapag ang tao ay namatay, wala na silang anumang bagay na nalalaman pa. They cannot love you. Hindi na sila makapagmamahal sa inyo. They cannot hate you. Hindi na sila pwedeng magalit sa inyo. They cannot harm you. Hindi na sila pwedeng makapanakit sa inyo. They cannot protect you. Hindi na rin kayo pwedeng maprotektahan. And they cannot help you. At hindi na rin nila kayo pwedeng matulungan. They do not go to heaven or to hell. Hindi rin sila napupunta sa langit o sa impyerno. Neither do they become angels. At hindi rin sila nagiging isang anghel. The Bible says their body returns to dust. Ayon sa banal na kasulatan, ang kanilang katawan ay bumabalik sa alikabok o alabok. And the breath they breathe when they were alive goes back to God.
At ang kanilang hininga na kanilang habang sila ay buhay ay bumabalik saan? Sa Diyos. In John 5:28 to 27, Jesus himself says, Ayon sa Juan 5:28-29, ang sabi ng Panginoong Hesus, "Marvel not at this, for the hour is coming, huwag kayong magtaka na ang oras ay darating, in the which all that are in the grave shall hear his voice and shall come forth. na ang lahat ng mga nasa libingan ay mapapakinggan ang kanyang tinig at sila ay babangon. They that have done good unto the resurrection of life, Sila ng mga gumawa ng mabuti ayon sa pagkabuhay na magmuli, and they that have done evil unto the resurrection of damnation." ayan, at silang gumawa ng mga masasama ayon sa pagkabuhay sa kapahamakan. Daniel chapter 12 verse 2 says, Ayon po kay Daniel chapter 12 verse 2, "And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, at ang marami sa kanila natutulog sa alabok sa lupa ay magigising, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt." ang ilan ay sa buhay na walang hanggan at ang ilan ay sa kapahamakan. The Bible talks about two resurrections. Ang Biblia ay nagsasabi sa atin ng dalawang pagkabuhay. How many resurrections? Ilang pagkabuhay? Okay. The first resurrection, also called the resurrection of the righteous, Ang unang pagkabuhay ay tinatawag ding pagkabuhay ng mga matuwid. happens at the second coming of Jesus at the end of time. Ayan, ito po ay nangyayari sa pagdating ng ating Panginoon sa ikalawa sa huling panahon. This resurrection is for all people who believe in God, Ang pagkabuhay na po na ito ay para sa mga taong naniwala at nanampalataya sa Diyos, but died before Jesus returned, pero namatay bago dumating ang ating Panginoong such Hesus. as Abraham and Moses Tulad ni Abraham, ni Moses, and the prophets in the Old Testament. at ang mga propeta sa lumang tipan. They are raised to life and will go to heaven with Jesus. Sila ay binuhay at kasama ni Jesus papuntang langit. 1 Thessalonians 4 verses 16 and 17 say, Ayon sa unang Tesalonica 4:16-17, "For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, at ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit nang merong isang malakas na tinig. with the voice of an archangel and with the trump of God. May tunog ng pakakak at may trumpeta ng Diyos. And the dead in Christ will rise first. At ang mga namatay kay Kristo ay unang babangon. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the air, At tayong mga nabubuhay at nananatili ay kukunin at mapapasama niya sa himpapawid to meet our Lord. upang salubungin ang ating Panginoon. And thus we shall always be with him. At makakasama natin ang Panginoon pakailanman. According to 1 Corinthians 15:53 to 55, Ayon sa unang Korinto 15:53-55, those who are resurrected will have new bodies. ayan, ang mga bubuhayin muli ay magkakaroon ng bagong katawan. Free from diseases, aches, and pains. Wala nang pagkakasakit, wala nang nararamdamang mga pain o sakit. These new bodies are immortal. They will never die. Ang mga bagong katawang ito ay immortal at walang kamatayan. That was the first resurrection. At ito ang unang pagkabuhay na magmuli. Now let's look at the second resurrection. Atin namang tingnan ang ikalawang pagkabuhay. The resurrection of condemnation is the second resurrection. Ang pagkabuhay para sa pagkawasak ay ang ikalawang. It is the resurrection of the wicked. Ito ang pagkabuhay ng mga masasama. It will take place at the end of the 1,000 years that the saved will spend in heaven with Jesus. Ito po ay mangyayari sa pagtatapos ng 1,000 taon
habang ang mga naligtas ay gugugulin ito sa langit kasama si Jesus. When Jesus returns at the second coming, the living wicked will die by the brightness of his coming. Kapag bumalik si Jesus sa ikalawang pagbabalik, ang mga masasamang buhay ay mamamatay sa kaliwanagan ng kanyang kalwalhatian. That's what 2 Thessalonians 1 verse 7 to 8 Ito ang sinasabi ng ikalawang Tesalonica 1:7 hanggang 8. and Revelation 19 verse 21 tell us. Ayon sa Apokalipsis 19:21. Revelation 20 verse 5 says, "But the rest of the dead did not live again until the 1,000 years were finished." Ayon sa Apokalipsis 25, na ang ilan sa mga namatay ay hindi muling nabuhay pagkatapos ng 1,000 taon, For this is the first resurrection. sapagkat ito ang unang pagkabuhay. But after the 1,000 years, the wicked will experience the second death. At pagkatapos ng 1,000 taon, ang mga masama ay makakaranas ng ikalawang kamatayan. The second death is the death which is the wages of sin. Ang ikalawang kamatayan nito ay kamatayan na kung saan ito ang kabayaran ng kasalanan. It is the total annihilation of body and spirit from which there is no resurrection. Ito ang buong paglipol ng katawan at ng spirito na walang anumang pagkabuhay pa muli. There are many texts in the Bible that tell us that God will one day gather all the people born on the earth for judgment. Ayan, meron pong maraming mga talata sa Biblia na nagsasabi sa atin na isang araw ang Diyos ay titipunin ang lahat ng tao na nasa sanlibutan. 2 Corinthians 5 verse 10 says, Ayon sa 2 Korintios 5:10, "For we must all stand before Christ to be judged. at tayo ay haharap sa hukuman ng Diyos upang tayo ay husgahan. We will each receive whatever we deserve for the good or evil we have done in our earthly body." Ating tatanggapin ang anumang bagay na nararapat para sa atin sa mabuti at masamang ating ginawa sa lupang ito. Hebrews 9 verse 27 says, Ayon sa Hebreyo 9:27, "It is appointed for man to die once, itinalaga sa tao na mamatay ng isang beses and after death comes judgment." at pagkatapos ng kamatayan ay ang paghuhukom. Revelation 22 verse 12 says, Apokalipsis 22:12 ay nagsasabing, "And behold, I come quickly, at narito ako'y nagmamadaling bumalik, and my reward is with me to give every man according to his work." at ang aking reward ay daladala ko at ibibigay ko ito sa mga tao. So we're talking about what happens when I die. Ito ay nagsasabi sa atin kung ano ang nangyayari kapag ang tao ay namatay. And we just said that our body goes back to the earth, At ating nasabi na ang ating katawan ay babalik saan? Sa lupa. and our spirit goes back to God. At ang ating hininga ay babalik sa Diyos. But that's not the end. Pero hindi dito nagtatapos. We're saying when I die, there's also a judgment that I have to face. Na kapag ako ay namatay, meron paghuhukom na dapat nating harapin. Ecclesiastes 11 verses 13 and 14 say, Ayon sa Ecclesiastes 12:13 hanggang 14, "Fear God and obey His commandments, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kaniyang utos. for this is everyone's duty." Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yes, God will judge us for everything we do, Tayo huhusgahan ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. including every secret thing, whether it is good or bad. Ayan, maging ang mga natatagong mga bagay, mabuti o masama. This tells us that we must be careful of what we do while we are alive. Ito ay nagsasabi sa atin na kinakailangan nating mag-ingat kung ano ang ating ginagawa habang tayo ay nabubuhay pa.
All people who profess faith in Jesus have the confidence in His ability to forgive. Lahat po ng tao na nagpapahayag ng kanilang pananampalataya kay Jesus ay merong confidence sa kanyang kakayanang magpatawad. To cleanse and to justify repentant sinners, Maglinis at i-justify ang mga nagsisising mga kasalanan. whether they die before He returns or if they are alive when He comes, Maaring sila ay mamatay bago siya dumating o maaring sila ay buhay kapag siya ay dumating. they will receive eternal life and have endless fellowship with God. Sila ay tatanggap ng buhay na walang hanggan at makakasama ang Diyos magpakailanman. This is what Jesus means when He says, "Behold, because I live, you too shall live." Ito ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus ng kanyang sinabi, dahil ako ay buhay, kayo rin ay mabubuhay. Jesus Himself died and rose from the grave. Si Jesus mismo ay namatay at muling bumangon mula sa libingan. Today He's alive, and because He lives, we too can live. Ngayon siya ay buhay at dahil siya ay buhay, tayo rin ay mabubuhay. This is good news. Ito ay mabuting balita. Yes, Jesus conquered death and offered life to fallen race. Oo, napanagumpayan ni Jesus ang kamatayan at siya po ay nag-aalok ng buhay sa ating mga makasalanan. To hopeless and helpless sinners. Sa mga walang pag-asa at walang kakayanang makasalanan. And because He did, all who accept His offer of salvation will live eternally or forever. At dahil po sa kanyang ginawa, lahat ng tatanggap sa kanyang inaalok na kaligtasan ay, mabubuhay magpakailanpaman. When Jesus died, Satan was a happy man. Nang si Kristo ay namatay, ang kaaway ng Satanas ay masaya. He was grinning from ear to ear. Ayan, siya ay nakangiti na mula sa kabilang tenga hanggang sa kabilang tenga ang laki. But when Jesus rose from the dead that Sunday morning, Subalit nang si Jesus ay muling nabuhay nung umaga ng linggo, Satan was not a happy guy. hindi na naging masaya si Satanas. His dream was shattered. Nawasak ang kanyang panaginip. Yes, Jesus rose that Sunday morning. Si Jesus ay nabuhay nung umaga ng linggo. And because He arose, we too can live. At dahil siya ay nabuhay, tayo rin ay mabubuhay. Do you want to live eternally? Gusto niyo po bang mabuhay ng walang hanggan? I thank you for your response. Maraming salamat sa inyong pagtugon. Jesus says, "I am the living one. Ang sabi ni Jesus, ako ang nabubuhay. I died, but look, Ako ay namatay, subalit tingnan mo. I am alive Ako ay buhay. forever and ever. Magpakailan-kailan paman. And I have the keys to death and the grave. At nasa akin ang susi sa kamatayan at sa libingan. I can bring back to life those who have died. Kaya kong ibalik muli ang buhay ng mga namatay. For I am the resurrection and I am the life. Sapagkat ako ang pagkabuhay na magmuli at ako ang buhay. Yes, there are many theories around as it pertains to what happens when a person dies. Maraming teorya patungkol sa kung ano mangyayari kapag ang tao ay namatay. But we can't believe all the theories. Pero hindi dapat natin paniwalaan ang lahat ng mga teoryang ito. We have to believe what the Bible tells us. Ang kinakailangan natin ay paniwalaan kung ano ang sinasabi ng Biblia. And we have seen what the Bible says. And this should be enough for those who are searching for the truth. At atin po nakita kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan at ito ay magiging sapat sa sino mang nagsasaliksik ng katotohanan. So let us review what we talked about. So atin pong baliktanawan kung ano ang ating napag-usapan. When a person dies, he or she remains in a state of unconsciousness. Kapag ang tao ay namatay, siya ay nananatili sa kalagayan na siya ay walang nalalaman o walang malay. And he or she remains that way until Jesus returns. At siya ay nananatili sa kalagayang iyon
hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Yes. So we say they stay that way until Jesus returns. Sila'y mananatili hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Or at the end of the 1,000 years, the saved, at the end of the 1,000 years, there's going to be another resurrection. At sa pagtatapos ng 1,000 taon, ang mga ligtas ay meron uling panibagong pagbuhay na muli. This is called the second death, Ito ay tinatawag na ikalawang kamatayan, the second resurrection. ang ikalawang pagkabuhay na magmuli. Now, which of the two resurrections would you like to be in? Alin po sa dalawang pagkabuhay ang gusto nyong mapasama kayo? Oh, I hear you say the first. Yes, Jesus wants all of us to rise in the first resurrection. Gusto po ng Panginoon na makasama tayo saan? Sa unang pagkabuhay na magmuli. When a person dies, that is not the end of life. Kaya kapag ang isang tao ay namatay, hindi ito ang katapusan ng kanyang buhay. We said that there's going to be a judgment and a reward. Atin po napag-aralan na mayroong paghukom at mayroong gantimpala. There are only two rewards. Meron lamang dalawang gantimpala. The reward of eternal life Ang kaloob ng buhay na walang hanggan and the reward of eternal death. at ang kaloob ng kamatayang walang hanggan. Those who have accepted Jesus as their Savior and live faithfully for Him will be saved. Ang mga tumanggap sa ating Panginoon ay Those who accept Jesus and live for Him faithfully will be saved. Ayan. Ang tumanggap sa ating Panginoon bilang kanyang tagapagligtas at namuhay ng tapat ay siyang maliligtas. Those who have rejected His gift of eternal life or His offer of salvation will perish. Ang sino mang tatanggi sa kanyang kaloob ng buhay na walang hanggan o ang kaloob ng kaligtasan ay mapapahamak. Romans 6 and verse 23 tells us that the wages of sin is death. Ayon sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Eternal death. Kamatayang walang hanggan. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Do you want to have eternal life or do you want to experience eternal death? Gusto niyo po bang maranasan ang buhay na walang hanggan o maranasan ang kamatayang walang hanggan? The choice is yours. Ang pagpili ay nasa inyo. How will you choose? Paano ka pipili ngayong gabing ito? Years ago at the crucifixion of Jesus, Sa mga nakalipas na taon sa pagpako kay Jesus, Pilate, the Roman governor, gave the people a choice. si Pilato na siyang gobernador ay binigyan ng mga tao ng isang pagpili. Anong pagpili? They could choose Jesus the Savior or Barabbas the murderer. Maaari nilang piliin si Jesus na tagapagligtas o si Barabas na isang mamamatay tao. The people chose Barabbas. Subalit pinili ng mga tao sino? Si Barabas. Tonight, you have an opportunity to choose. Sa gabing ito, meron kang pagkakataong pumili. Will you choose Jesus who can give you eternal life? Pipiliin mo ba si Jesus na siyang makapagbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan? Or will you choose Satan, the enemy of God, and perish? O pipiliin mo ba ang kaaway na si Satanas at ikaw ay mapapahamak kasama niya? There are only two choices. Meron lang tayong dalawang pagpipilian. Either you choose Jesus or you choose Satan. Pwede natin piliin si Jesus o pwede natin piliin si Satanas. At this time we will have a song. Jesus is calling you. He's waiting for you to accept Him.
Sa pagkakataong ito ating mapapakinggan ang awitin na nagsasabi sa atin na ang ating Panginoon ay naghihintay. Yes, the Savior is waiting to enter your heart. Ang ating Panginoong Yesus ay naghihintay na pumasok sa ating puso. He wants you to let Him in. Gusto niyang tayo ay papasukin natin siya. The Savior is waiting to enter your heart. Why won't you let Him in? Why don't you let Him come in? There's nothing in this world to keep you apart. What is your answer to Him? Time after time, He's waiting before He's still waiting. and now He's waiting again to see if we to open the door. Oh, He wants to come in. To see to open your heart. Oh, how He wants to come in. You take one step toward the Savior, my friend. You'll find His arms open wide. Jesus is willing to embrace you. Receive Him in all of your darkness. Relent within your heart. He'll abide. Time. Time after time, He's waiting before. And today He says, And "Come." now He is waiting again So for you salvation. to see if He to open your door. Wants you to be saved after your death. How He wants to come in. Time after time, He's waiting before, and wants you to be in the first now He's resurrection. waiting again to see if He
to choose Jesus. Sa gabing ito, nais kong piliin si Jesus. I have two choices. Meron akong dalawang pagpili. A choice for good, a choice for evil. Ang pagpili sa mabuti at ang pagpili sa masama. A choice for eternal life or a choice for eternal death. Ang pagpili sa buhay na walang hanggan at ang pagpili sa kabahabahan. I want to live forever. Nais kong mabuhay magpakailanman. Do you want to live together forever? Gusto niyo bang mabuhay Raise your hand with magpakailanman? me, please, if you want to live Maaari po forever. bang itaas niyo ang inyong kamay kung nais niyo mabuhay? I want to live forever. That's why you're raising your hand. I want to live forever. Gusto kong mabuhay magpakailanman. I want to be in the first resurrection. Nais kong mapasama sa unang pagkabuhay ng That's mundo. why you're raising your hand. Kaya inyong tinataas ang inyong kamay. Let us pray. Tayo manalangin. Father in heaven, Ama namin sa langit, thank you for the gift of salvation. maraming salamat sa kaloob ng kaligtasan. Thank you that Jesus is still knocking at our heart's door. Maraming salamat sapagkat ang Panginoong Hesus ay kumakatok sa aming mga puso. He has been knocking from the day we were born, O siya ay kumakatok pasimula pa na kami ay pinanganak. and He's still knocking today. At hanggang ngayon ay patuloy siyang kumakatok. Thank you for His patience. Maraming salamat sa kaniyang pagtitiis. Thank you for His love. Maraming salamat sa kanyang pag-ibig. Thank you for the gift of eternal life. Maraming salamat sa buhay na walang hanggan. I have heard His voice tonight, Aking napakinggan ang kanyang tinig sa gabing ito. and I've raised my hand saying, I want to be in the first resurrection. At aking tinataas ang aking kamay na nagsasabing nais kong mapasama sa unang pagkabuhay na magmuli. I pray that you will be with us. Aking pinapanalangin na sasamahan niyo kami. I pray that you'll strengthen us. Aking pinapanalangin na kami inyong papalakasin. I pray that you'll help us to live like your children. Aking pinapanalangin na kami tulungan niyo mamuhay bilang inyong mga anak. So that when we die, Upang kapag kami ay namatay, when Jesus returns sa muling pagbabalik ni Jesus, with this great trumpet sa pagtunog ng pakaka and a great voice, at matinding tinig, when He will call to life those who died in Him, na kanyang tatawagin ang mga namatay sa kanya. help me to be in that number. Tulungan mo kaming mapasama sa bilang na iyon. Lord, tonight is possible Panginoon, sa gabing ito ay posible that there are those who did not raise their hands. na maaring meron sa amin na hindi tumaas ang kanilang kamay. I pray that you'll help them to recognize Aking dinadalangin na kanilang makita that if they are not raised in the first resurrection, na kung hindi sila mabuhay sa unang pagkabuhay na magmuli, the second resurrection is a resurrection from which the second resurrection is a resurrection of death. ang ikalawang pagkabuhay na magmuli ay pagkabuhay patungo sa kamatayan, And they will die forever. at sila'y mamamatay magpakailan paman. They would have rejected your offer of salvation. Kanilang tatanggihan ang iyong kaloob ng kaligtasan. They would have rejected your death on the cross. Maaring tanggihan nila ang iyong pagkamatay sa krus. Help them to recognize that they will be the one in danger. Tulungan mo silang makita na sila ay maaring mapahama. Help them to recognize that if there is a better way, they should choose the better way. Tulungan mo silang makita na kung merong mas mainam na paraan ay kanilang piliin ang paraang ito. And because there's a better way in Christ, At dahil merong mabuting paraan, ito ay ang aming Panginoong Yesus. help them to choose Jesus. Tulungan mo silang piliin si Jesus. Thank you for the fellowship tonight. Maraming salamat sa pagtitipon-tipon sa gabing ito. May your blessings travel with us as we go to our places of abode. Ang iyong pagpapala nawang makasama namin sa aming pag-uwi. May we think on the things we have heard.
Amin ang ulayan ng mga bagay namin napakinggan. May we share the good news of salvation with someone. Amin nawang ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan sa iba. May we encourage them to give their lives to Jesus, Naway aming himukin sila na ibigay ang buhay sa aming Panginoong Yesus. so that after death they will live and not die. Na bagaman kami ay mamatay, kami ay mabubuhay, Forgive us of our sins. patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. We say thanks in the name of Jesus. Aming hinihingi ng pasalamat ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you again for being here. Maraming salamat muli sa inyong pagpunta. Safe journey as you travel. Nawa ay maging maingat ang inyong paglalakbay pa uwi. I look forward to seeing you tomorrow. At kita-kita po muli tayo bukas. God bless you. Magpalain kayo ng Panginoon. All His grace that He should care for you and me. All His grace so deep, so full, so rich and free. Redeeming grace is more than frees us from our sin. Transforming grace, His Spirit makes us new within. Triumphant grace, He moves and we shall see His face, and evermore proclaim God's matchless grace. Biyayang nagniligtas buhat sa Diyos. Umahangin sa pusong may Panginoon. Nahahangang alay inalibon. Biyayang pumunuyaman sa ang biyayang nagpalaya sa atin. Sa biyayang nabago ang puso natin. Matagumpay na biyaya siya'y darating. Biyaya ng Diyos inayon natin. Ipinatay mo po, tayo pinakain na. Hello, hello. Ayan po, bago po tayo mapaglingkuran ng ating mga pagkain, tayo po muna ay manadali ang manalangin para po sa ating pagkain. Let's pray. Our Father in heaven, thank you for the wonderful evening that you've given to us. Thank you for the food that we're going to partake. May this food bring nourishment and strength to each one of us, and continue to bless the people that prepare this food. Forgive us for all of our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, wala pong tatayo. Walang tatayo. Mga bata, lahat ay maupo. Lahat po ay maupo. Okay, walang tatayo ha. Hintayin lang po.